Sa isang malayong baryo ay namamayagpag ang tinaguriang pinakamagandang manananggal na si Concordia. Ilang dekada na siyang manananggal, mahigit sa 100 taon na ang edad niya, subalit ang itsura ng mukha, kutis at katawan ay parang sa 25 taon lang. Takang-taka ang mga kapwa manananggal dahil mas matanda pa sa mga lola nila si Concordia, pero mas mukha pa itong bata kaysa sa kanila. Ilang beses na may nagtangkang alamin ang lihim ng pinakamagandang manananggal, ngunit ang mga pagtatangkang yun, lahat ay nauwi lang sa kabiguan at kamatayan. Kaya naman ilag ang mga kapwa niya manananggal at iba pang uri ng aswang kay Concordia. Malakas at naiiba ang kanyang kapangyarihan. Bagong salta si Roberta sa Baryo Manlupig. Nangupahan siya sa bakanting bahay nila Aling Tinay. Sinabihan siya nito na kapag lumatag na ang dilim ay huwag nang lalabas ng bahay. Nagtaka siya kaya tinanong niya kung bakit. Mahilig pa naman siyang tumambay sa harap ng bahay paggabi dahil paborito niyang pagmasdan ang ganda ng liwanag ng buwan. Ani Aling Tinay, uso sa baryo nila ang mga manananggal at kalimitang nabibiktima ay mga dalagang tulad niya. Kaya napalunok si Roberta. Isang hapon ay naisipan ni Roberta na manguha ng mga bulaklak sa gubat para ilagay sa kanyang vase. Mahilig kasi siya sa mga bulaklak, lalo na sa mga ligaw na bulaklak. Nalibang siya sa pangunguha kaya't hindi niya namalayan na palubog na pala ang araw. Tapos naligaw pa siya, hindi niya matandaan ang daan palabas ng gubat. Nakaramdam siya ng kaba nang tuluyang mabalot ng dilim ang paligid. Wala pa naman siyang dalang flashlight. Maya-maya ay nakarinig siya ng pagaspas. Ang akala niya ay hinahangin lang ang mga dahon dahil medyo mahangin din doon. Nang bigla paglingon niya ay may manananggal na sa likuran niya, ang manananggal na si Concordia. Nakabibingi ang tiling pinakawalan ni Roberta. Dahil doon ay nagtakip ng tainga ang manananggal, tapos ay pinagsasampal siya at saka dinagit at inilipad patungo sa isang lungga, sa isang masalimuot na kuweba. Pagdating doon ay tumambad kay Roberta ang napakaraming labi ng mga taong nabiktima ni Concordia. Natutop niya ang sariling bibig. Tinanong niya kung bakit tila puro kababaihan ang binibiktima nito. Sagot ni Concordia, hindi iyon basta mga babae. Iyon ang sikreto para mapanatili niya ang ganda at kabataan niya, ang dugo ng mga babaeng birhen. Pagkasabi niyon ay bigla niyang inatake si Roberta. Pero nang malasahan niya ang dugo nito, ay bigla rin niya idinura at hindi pa siya magkandatuto sa pagpuna sa bibig na animoy nakalunok ng lason. Takang-taka si Concordia kung bakit naiiba ang dugo ng babaeng nakuha niya. Sa kabila ng takot at sakit ng kagat ng manananggal ay hindi naman napigilan ni Roberta ang matawa. Dahil ang pangalan daw niya dati ay Roberto, sabay sapak niya sa bunganga ng manananggal. Tanggal ang pangil nito sa lakas ng pagkakasapak ni Roberta. Napatili ang manananggal sa pagtalsik ng mga pangil niya. Kakapahasa lang daw niya nun. Nagsorry naman si Roberta dahil akala raw niya ay pustiso lang yon, sabay bigay ulit ng suntok sa mukha ng pinakamagandang manananggal. Ani Roberta, nagpunta lang daw siya sa liblib na baryong yun para makalimot sa jowa niyang cheater na ipinagpalit siya sa babaeng walang dede. Nang mapagtanto ni Roberta na hawik sa mukha ng manananggal ang babaeng ipinalit sa kanya ng jowa, ay bigla siya naghuramentado. Inisip niyang iyon ang babae kaya pinagsasampal niya. Si Roberta na ang nanghabol sa manananggal na mabilis na tumatakas. Sa pagkataranta ay sumabit ang pakpak nito sa nakausling bato sa gilid ng kuweba, kaya naman naabutan siya ni Roberta. Biglang naalala ni Roberta, may maliit nga pala siyang gunting sa bulsa, yung pinanggupit niya sa mga pinanguha niyang halaman. Napangisi siya sa naisip. Habang hindi makaalis ang manananggal sa pagkakasabit ng pakpak, ay nagmamadali niyang ginupit ang buhok nito hanggang sa makalbo. Dahil sa nangyari ay nahimatay ang manananggal. Nagising ang manananggal na nasa loob pa rin siya ng kuweba. Nakalugmok sa isang sulok sa tabi ng mga kalansay ng mga babaeng na biktima niya dati. Nagngangawa ng masalat na may mga hiwa na ng gunting ang magandang mukha niya. Pero nakapanyang meron na ulit siyang buhok. Kahit papano ay natuwa siya
at inisip na panaginip lang ang pagkalbo sa kanya ng bading na yon. Inayos niya ang sarili, sinikap niyang makalipad kahit masakit ang pakpak. Nang nasa ere na siya, umihip ang malakas na hangin. Biglang tinangay ang buhok niya na wig na lang pala, kaya naman ganun na lang ang tili niya. May mga nakasalubong kasi siyang mga kapwa manananggal at kita ang nangyari sa kanya. Dinig niya na pinagtatawanan siya ng mga ito at kinukutya, kaya binilisan niya ang lipad palayo. Si Roberta naman ay nakatingala mula sa tabi ng puno. Natatawa rin dahil inilipat niya sa manananggal ang wig niya at alam niyang sa paglipad nito ay tatangayin lang yun ng hangin. Naiiling na nagsimula na siyang maglakad para hanapin ang daan palabas ng gubat. Kahit papano ay naibsan ang bigat ng damdamin niya nang maibaling niya sa manananggal ang galit sa jowang cheater at sa babaeng pinili nito. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ni Roberta ang sarili na nagawa niyang gapiin ang manananggal na bumibiktima sa mga kadalagahang birhen sa baryo. Batid niya na hindi magtatagal at tuluyang kukupas ang ganda at kabataan nito dahil hindi nagtagumpay sa dugo niya. Mapagkamalan ba naman siyang tunay na babae sa ganda niya eh? Hindi nga nagkamali ng iniisip si Roberta. Pagbalik ni Concordia sa bahay ay humarap ito sa salamin. Naupo sa upuan doon at nanlumo sa itsura niya. Puro hiwa ang muka, bungi na ang pangil at wala pang buhok. Gustuhin man niyang magwala sa galit ay hindi niya magawa dahil sa nararamdamang panghihina. Hindi siya nakainom ng dugo ng birhen kaya unti-unti na rin kumulubot ang balat niya hanggang sa lumabas ang tunay niyang anyo na higit 100 taon na. Nahirapan na rin siyang huminga. Ilang oras din siya sa ganong kalagayan bago tuluyang napugto ang hininga. Namatay siyang pangit. Sa paglalakad naman ni Roberta ay nakita ulit niya yung mga pinanguhan niyang bulaklak na nabitawan niya nung dagitin siya ng manananggal. Pero biglang may mga kamay na nakipag-unahan sa kanyang damputin ang mga yon. Si Ricky, na isa namang dating Rika. Sa pagtatama ng kanilang mga mata ay kapwa naramdaman nila ang tawag ng pag-ibig.